Davao, may tinatawag na kuryente man dahil ang kanyang mahawakan nagkakaroon ng spark. Katulad ng mga kwento ng mga superhero, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Teacher Lino. One day, isang ordinaryong araw dito sa Davao de Oro. Walang malapelikulang eksena. Nakaupo nga lang daw siya sa kanyang monoblock chair. Well, less than an hour lang po. Napapansin ko kasi na tumatayo yung balahibo ko. Pero pagkatayo at pagkahawak sa handle ng pintuan ng kanilang opisina, tila may kung ano raw inilabas ang kanyang katawan na parang kuryente. Sa mga napapawedi nga, ito ang resibo. Nung hawakan kasi ni Teacher Lino ang handle ng pintuan na gawa sa metal, biglang may nag-spark sa apat na magkakaibang video. Makikitang sa dulo ng daliri ni Teacher Lino na dumampi sa handle, may kung anong kumislap. Parang lighter. May sound, nakukuryente talaga. Masakit siya. Ano bang meron sa akin? Kung na-amaze din ako, ba't ako nagpo-produce ng electricity sa katawan ko? Superpower, sir! Electric Man? Ang bagong superhero! May superpower na daw na mag-generate ng kuryente. Nabiruan din namin yung kaanak kami ni Volta na nag-a-absorb ng kuryente. Teacher Lino, ikaw nga ba si Kuryente Man? Ang tila kakaibang abilidad na ito ni Teacher Lino, nadiskubre raw niya nito lang nakaraang taon. Naihing-ihi na ako, so pumunta ako ng CR. So pagka bukas ko ng pinto, yun, nag-spark. Binaliwala ko lang kasi akala ko hindi galing sa akin yung kuryente. Nanghinala ko na yung pintuan is grounded siya. Yung isang pointer ng tester, lalagay ko sa pintuan, tapos i-ground ko yung sarili ko, wala namang pumapalo. So, ibig sabihin, hindi grounded yung pintuan ng campus. Dati wala talaga kaming kuryente kasi nasa bukid kami. Kung halimbawa superpower to, pwede ko silang pailawan gamit yung superpower. Hypothetical. Kung pagkalooban daw ng superpower si Lino, isa sa hihilingin niya ang makapiling muli ang yumao ng ama. Kasi may mga hindi ako nagawa sa parents ko nung buhay pa si Papa. Nahihiling ko rin na sana kung may superpower ako, kung pwede mabalik ko yung time na buhay pa si Papa. Kasi na-assess ko sa sarili ko, kulang ako sa time dun sa parents ko kasi matatanda na sila. Ayaw talaga niya na makalimutan siya kasi every wedding anniversary namin, death anniversary ng Papa ko. Ang pinanghuhugutan na lang daw ni Teacher Lino ng lakas ang kanyang misis at anak. At real-life superhero talaga ang ating guro dahil ang ilan sa kanyang mga mahihirap na estudyante kinupkop at pinatira rin niya sa kanyang sariling tahanan ng libre. Mahirap lang kami, so grab ko na yung opportunity na makalibre naman. Libre sa pagkain, ulam. Ang akin lang ay tutulong lang ako sa kanila dito sa anumang gawain. Superhero po talaga siya para sa akin kasi po kahit hindi po kami kaano-ano, inalok po niya ako na dito ako tumira sa bahay nila. Parang tatay na po ang turing ko sa kanya kasi po pamilya din naman ang turing niya sa amin. Bihira lang po yung teacher na ganun. Tapos hindi po kami kaano-ano kasi po. Pero ang talagang nakamamangha ang kakayahan ni Teacher Lino na magpadaloy ng kuryente sa kanyang katawan. Gayunman, ang ating kuryente man, meron din daw limitasyon ang kapangyarihan. Hindi ko siya nasubukan sa ibang pinto, doon lang po sa office namin. Sa bahay namin, hindi ko naranasan yung mag-spark ako. Gusto ko lang may laman kung ano ba yung explanation sa science. Kaya para maintindihan ang tila ba kakatwang nangyayari sa kanyang katawan, Hello sir, good morning po. si Teacher Lino lumapit sa isang eksperto. Delikado po ba yan sa health ko? At dito na rin isiniwalat ni Teacher Lino ang hinihinala niyang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Ano ito? Yung nagbibigay ng kuryente sa akin. Huwag tutulog-tulog para hindi makuryente o maunahan ng iba sa sagot dahil ang paliwanag ng siyensya susunod na. Guro
mula Davao de Oro, tila may kakaiba raw kapangyarihan. Ang magpadaloy ng kuryente sa kanyang katawan, nakitang-kita sa camera. Amazing! Biruan din namin yung anak kami ni Volta na nag-a-absorb ng kuryente. Subukan natin i-try kung mag-spark ko yung sarili ko doon sa metal na pintuan. Nashock ako doon sa pintuan na hinawakan ko na yung metal. So may spark siya. Although hindi siya masyadong malakas, naramdaman ko nga rin pero hindi masyadong kita. Sinubukan din ng kapwa niya guro at ilang estudyante ang humawak sa pintuan. Meron din kaya silang kuryenteng mararamdaman? Hindi ko pa na-try yung mag-spark talaga. Sa tingin ko po si Sir lang yung karamdam ng spark. At dito na rin inilantad ni Teacher Lino ang hinihinala niyang pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Isang hamak na upuan, Dati kasi yung monoblock na upuan is walang armrest. Pero nung nagpalit na ako ng upuan, doon ko na yun naramdaman na tumatayo yung balahibo ko. para maliwanagan sa kakatuwang static na nagre-rehistro sa kanyang katawan. Si Teacher Lino, sumangguni sa isang electrical engineer, Mayroong tinatawag na triboelectric effect or triboelectric charging. When nagkakaroon ng friction, lumilipat yung charge. In the case of plastic, usually nagiging negatively charged siya, kumukuha siya ng electrons. And ikaw tsaka yung damit mo, nagiging positively charged. When nakaupo ka, yung charge ng upuan tsaka ikaw, balanced yon. Pero nung tumayo ka na, yung ibang electrons mo na nakapalibot sa atoms, usually, napunta doon sa plastic chair. Yung metals are good conductors of electricity. Dahil positive ka, tapos ito neutral, pero maraming electrons, yung voltage na nadidevelop between you and yung metal door, pag malapit ka ng ganito, is enough para mag-jump yung electrons from the door to you. Kaya nagkakaroon ng parang maliit na kidlat, spark. Normal to, nangyayari to madalas. Usual solutions is, if the air is dry, huwag gumamit ng dry air na setting ng aircon. Ang gawin is like yung either humidifier para dumami yung water vapor. In some sense, kung maalinsangan yung sa labas tapos dry yung air sa loob, open mo lang yung window para pumasok yung water molecules. ang tunay na superhero hindi nasusukat sa pagkakaroon nito ng pambihirang abilidad. Pero kung paano nito ginagamit ang kanyang kakayahan para matulungan ang mga kapwa niyang nangangailangan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.